Ngayong buntag pag-usab mga ka-agri, alayng episode na pod sa tuwang Tech Talks kung asa atong paghisgutan ang mga programa, proyekto o inisyatibo sa Department of Agriculture Regional Field Office 11. And of course, last week ato ang nahisgutan kabahin sa National Urban and Peri-Urban Agriculture Program kung unsa kining bag-ong programa sa Department of Agriculture. Kanong buntaga, espesyal kini mga kaagri kay second gyapon ni Mamiriel ang ato ang kauban karong buntaga mag-discuss kabahin ni ining edible landscaping. And of course, kauban nako ang program engineer sa NUPAP or National Urban and Peri-Urban Agriculture Program, si Engineer Rayjan Guadalquiver. Good morning, Rayjan. Good morning, Sir Celso. Og sa tanan nagapamina og nagatanaw sa ato sa Facebook Live sa Agri-Info Davao. Maayong buntag kanatong tanan. Mayong buntag, Engineer Rayjan. So, una na kong pangutana, giunsa ba nga kining edible landscaping na himong parte sa NUPAP or National Urban and Peri-Urban Agriculture Program? Parte siya sa National Urban and Peri-Urban Agriculture Program kay kita nagaduso man pod no sa mga gulayan sa paaralan, Yes. gulayan sa barangay, sa kinatibuk-an nga rehiyon dinhi sa ato sa atua. So, parte ni ana ang pag convert sa atong mga gulayan sa barangay o mga community gardens nato nga dili lang siya magtanom-tanom lang kundi naapud tay mga nindot nga paglantaon sa ato ang palibot. So ana siya, Sir Celso, no? So dapat jo dili lang ka nang magtanom lang ta, ibutang lang nato dira, patubuon dapat napo tay artistic na pamaagi para nindot ang atong kuan, ang atong komunidad. Bali, sa mga bagong henerasyon karon kaning ginatawag nila nga aesthetic. Yes, Sir Celso, no? Dapat aesthetic jud ang ato ang ano. Dili lang ta sa tama lang ta sa pagpatubo kundi napoy nindot pud kayo tan-awon jud ang atong mga tanom sa atong mga panimalay ug sa atong mga komunidad. Kung saan ni siya engineer Rayjan, kay murag akong nakita ani didto ni murag ni kusog or nakusgan katong during pandemic kay di ba Yes. hilig kayog mga tanom ang katawhan nato ato kanara sa balay. Mga plantito, plantita, so murag didto pod ginahinay ninyo ni-introduce ning edible landscape. Yes, Sir Celso, no? So, kaniadto ang kuan man jud ang mga gulayan nato is napa man siya sa high value pero karon naa naman siya sa National Urban and Peri-Urban Agriculture Program ginay-hinay na mogduso or butangan nato og kanang mga artistic way na ang pamaagi para pleasing pud siya sa pananaw dili lang kanang samok gani kayo naa diri kay pangbutang ang mga leafy vegetable tapos butangan na pug kuan dili dapat sinago lang atong pagbutang sa atong mga edible plants or mga gulay kumbaga. Gani base sa imuha ganina nagstorya tanong nga ingon ka kining edible landscaping di ba ingon ta farming is science. Yes. So nganong nakaingon man tang ang edible landscaping science and art? So, ang edible landscaping, ingon na lang jud ako, Sir Celso, no, ang meaning jud sa edible Oo. landscaping kay murag ang ilaha lang man jud nahibaw-an is landscaping lang. So, Yes. ang edible landscaping is a combination of science and art. So, it is an artistic way or an innovative way in performing crop production. So, naa siya crop production practices or crop science at the same time na putay art sa atong pag-landscape. So ang ana siya, Sir Celso. Doble siya. Mm-mm. So gani na recall na ako sige ingon ni Ma'am Miriel pod last time nga kini magong NUPAP gina-introduce sa urban areas especially offices. Yes. So dito na to makita nga syempre aside nga nagtanong ta dito sa tong mga opisina dapat aesthetic siya kay para makitaan ma-encourage Yes. mga ubang tao Yes. tan-aw. Ma-encourage og tan-aw tapos ma-entice pud nato sila nga ay gusto po ko gang ana, gusto po ko magtanom pud og kanang mga edible plants para ay nindot man di siya sa tan-awon, dili lang siya nga kung dili man di siya need nga dako jud kaayo kanang luna mga ana. So naati mga pamaagi para mapanindot pa kung unsa pa man ang naa dinhaa. So yun po. Nindot ni kay bag-ulan ta nag opisina mga kaagri no naa nami sa mga bagong opisina dinhi sa Regional Government Center sa Barangay Bagosiro dinhi sa Tugbok District, Davao City. So bago mo opisina, so nindot kini Engineer Rayjan no nga mag-inani ko takuhon sa tong Yes, yes. Where in fact nagaplano na ang National Urban and Peri-Urban Agriculture Program na mutangan og edible landscape mga ana dinhi sa opisina.
So, balik ta sa ato ang edible landscaping. Mm. Edible, no? So, nakainga na-mention nimo more than landscaping but edible. Edible meaning makaon. Tama ba? Yes, naman tay mga flowers na mga makaon. So, natay like bougainvillea, pwede man na nato na siya. Yes, pwede Wow, na siya. So, ano? ginabutin na siya sa mga salads, di ba? Naay mga salads nga mga kuan. There are, daghan pa jud kaayo og mga flowers na pwede nato nga makaon, no? Daghan kaayo. Where in fact, kaning mga nasa pictures uban din ni sa if mapakita niya taod-taod sa atong kuan is na-visit pod namo siya sa University of the Philippines Los Baños kay sila man ang nag-ano sa ato nag hatag og kaninga kanang pamaagi nga edible landscaping. Okay. So, unsa gyud mga primary goals ninyo ani panglantaw ninyo ani si Regina? So natay upat ka mga goals Sir Celso, no? Ang ginatawag nato ni upat ka case. Ang pinakauna nga case is yung aesthetics or pagandahan. Ang ikaduha nga nato nga case K is the kapakinabangan or the functionality. Ang ikaupat is the kalusugan, which is important din. The health and wellness. Ang ikaupat is the self-sufficiency or the kasapatan. So, sabon ako Sir Celso, no? Ang upat ka case, kagandahan, kinabangan, kalusugan, and kasapatan. So, mo na siya mga ka-agree. Upat ka K. Yes, Sabi, the no? 4 case. 4Ks, pero lahi pa 4Ks program na to. Kita sa mga edible yes, landscaping. goal. So, kung lang po i-reiterate Sir Celso, no, nga ang edible landscaping, dili man siya need na 100% na edible plants sa imong ibutang. Pwede man po ta magbutang ratio nga 20-80, 20% na 20% na dili makaon. Pwede po pero most important is the 70% is edible siya, halos tanan. Okay. So, of course, ato ding i-discuss isa-isa, no? So, first is aesthetics or kagandahan si Rejan. Kung makita ninyo karon mga ka-agree, mauna siya ang sample sa mga edible landscapes nga makita nato. Si Rejan, unsa kining number one goal, aesthetics? So, sa number one na to nga goal is aesthetics or the kagandahan para maka-create of beautiful and attractive environments na itong giingon ako kaganya Sir Celso, no, nga ma-encourage nato ang uban nga mga katawhan or mga silingan nato sa kuan sa atong komunidad na nindot jud siya. So ibutang manggod nato siya sa kanang mga maayo nga pamaagi. For example, kani siya nga kuan na manggod tay lahi-lahi nga mga elements, mga kuan sa pag mugna sa isa ka landscaping. So isa jud ka goal ana is ang kagandahan jud para ma-entice nato ang ato ang mga silingan. So, for example, anak, uy, Sir Celso, nindot lagi kaayong imuhang kuan, imuhang landscaping. O sige, tawag ana, edible landscaping na, ma'am, mga gulay-gulay, mga ana. So, gusto ka, katudloan puti ka. So, ma-entice nato atong mga silingan na dili lang sa pamaagi sa panindot, na ako'y self food sufficiency sa atoa sa household level. So, kana jud Sir Celso. Bali na karon pa na ko murag na ano ba kay ni ana magud si Ma'am Ria last time nga kining inyuha sa NUPAP is murag para maka-promote og therapeutic part murag na so murag dira sa aesthetic na fall si Reja, no? Di ba kuan ka ato Sir Celso no katong kaniadtong pandemic nga daghan kay mga plantitas halos ang atong mga kabalo jud natong mga viewers jud ana no katong mga karaan nato nga mga damit gihimo natong mga paso. So ana as household level pwede ang ana atong mga butang containerized gardening but in a edible landscaping way. Pwede Kay makaon man nimo ginatanom. Yes. And of course ang ikaduha nato is kining giniingon nimo nga functionality or kapakinabangan or kining mapahimuslan. O saan mo na to mapahimuslan ning edible landscaping? For through creation of spaces, Sir Celso, no? So dependes atong mga end users if ever unsang ilahang gusto na functionality but most of the time ilahang gusto is for relaxation ang ana. So ginabutang nato siya sa mga parks, eskwelahan. Oo. Di ba kung magtan-aw manggujud ka sa ato ang mga plants no, makaingon jud kanindot uy murag ma-relax atong brain. Kuan siya maka-distress sa atua if ever makakita tag mga kuan mga tanom. So pinagi ana butangan pa jud nato kuan kagandahan. So pag ana ay nindot kaayo. So
Yun. Yes, mo na siya aesthetics of functionality. And of course, siyempre, health and wellness. Yes, health and wellness. So, aims to promote health and wellness by providing lectures or seminars. If ever mong ta makatukod na ta og edible landscape no. So kabalo na ta kung unsa tong mga ginapambutang sa edible landscape nato or sa landscape garden nato. So for example, kabalo naman kung unsay mga benefits sa ato ang mga gulay sa atong mga ipangtanom. So kulang na lang kuan kanang karne na lang ang kulang or kuan na lang ang kulang para sa pangsubak na lang ang kulang. So ano siya Sir Celso para matugunan dili lang man siya ang ato ang main focus no is ang ato ang kagandahan more on aesthetics but most especially ang ato ang kalusugan also and wellness. Yes, and of course, na-mention na ako po, and ma-remember na ko si Rejan, ang Rural Improvement Club, somewhere, sabay mi ato ni Ma'am Janelle, nag-document mi ato, somewhere sa Talomo ba to Ma'am Janelle? Itong Rural Improvement Club. Aesthetic kaayo, grabe ka, nindot, ilang containerized gardening, naa sila yung mga technology dito. Tapos, ang nakanindot, kini makisot og health and wellness, kang ilang mga harvest dito ginapalit sa barangay. Yes. So murag na part siya sa kanang sa ginatawag nilang fight malnutrition Yes, program. Modyo na ang kuan primary goal pod sa program jud pod Sir Celso no ang pag ano nato pag fight nato against malnutrition. So yun din yung ano natin yung goal din natin through this edible landscaping, not just only for the aesthetic value but also for the benefit of the community itself. Yes. So nakita na nato hinihinay unsa ka importante. This is more than just landscaping. And of course, sure ko nga atong mga viewers karon nakitaan na po nilang importansya kining edible landscaping. And of course, daghang king salamat sa pagtan-aw. Ano kaila siguro nimo ni Sir Rejan, imo siguro ni mga loaded dira imong mga fans. Kami si Rejan. Si Engineer Jake Rekerme Beterbo. Oo. Good morning. Na, Sir. Good morning. Si Rensco Fasol Roylo. Oo, isa na to ng mga AEWs sa Davao del Sur. Good morning, sir. Good morning. And of course, dako kami pasalamat sa itong mga counterparts po sa LGU. Yes. Oo. Sila ang nasa front line. Kung wala sila, maglisod po taog ka ng implement sa itong mga proyekto o programa. Daghang king salamat sa itong mga viewers. And of course, aside ana Sir Rejan, no, kini ginatawag na itong murag pang long-term manigyud nga goal sa edible landscaping, kinatawag na itong self-sufficiency or kasapatan. Unsa ba na sa bisag kasapatan? Sakto. Oo, sakto. Oo. Isa sa pud ka goal sa National Urban and Peri-Urban Agriculture Program is ang FAITH or ang FAITH or Food Always in the Home. Ay, wow. So, yes. So, dapat nadyo tayo kasapatan kanang ito ang edible landscape makahatag sa itong food sufficiency within our community. So, di ba, mauman jud ang mandate nato diri sa Department of Agriculture sa no nga food sufficiency and food security within the Philippines. So, yun isa siya kapamaagi para if ever tanan na nga community naga edible landscaping, so not just for the aesthetic value, balik-baliko na ako, not just for the aesthetic value but also for the food security and food sufficiency in the country. So kay murag mo magid na pinaka long term nga goal nga till now atong gina-fight sa agriculture sector. And of course ganina nagka-interest lang ko because nahisgutan nato kining ginatawag nimo nga nutrition sensitive agriculture. Gusto na ko mahibal-an engineer dyan, unsa bay kalahian ani sa agriculture lang kumpara ning nutrition sensitive agriculture. Ang nutrition sensitive agriculture, Sir Celso, no, it is an approach that seeks to maximize the positive impact of agriculture within terms to our production. So, most particularly gina-target nato tong mga vulnerable areas like atong daghan og taas og malnutrition index. So, ginakuan nato dinha niini ang kung unsa kabalo namang gud ta kung
ko through the edible landscaping kabalo na ta kung unsa ang mga gipangtanom nato. So kabalo na pud ta kung unsa ang mga nutrisyon na makuha nato ni ana. So ginaawhag jud namo no nga ang mga katawhan, most especially sa ito ang mga gulayan sa paaralan, mga schools o mga barangay, na mag-edible landscaping jud ta or maggulayan jud ta sa atong mga komunidad kay para ma-address nato ang mga malnutrition ug para likay pud ta sa mga pestisidyo kay kabalo naman jud ta nga naadyoy kuan sa atoa nga kanang grabe ang paggamit og pesticides sa kani nga pamaagi sa edible landscaping is kabalo man ta kay kita may naga-manage Yes. sa edible landscape. So kana. Nakitaan na tong importansya kung the beauty kanang when you grow your own food, di ba? Yes. Kang di ka mag-worry og kanang sa bani ba ni gitanom unsa bi gipangbubuan ni gipang-apply. So it's really important nga kabaluta. And murag dira na ko nasabtan ni Engineer Rejan nga kining nutrition sensitive agriculture mo siya target specific. Yes. Parts sa Yes. agriculture nga you Oo. aim to target those katong fight against malnutrition. So nakita naman gid nato ni di na ni siya something new because nakita na nato ni sa tuang mga barangay and ato ang mga LGU. Siguro murag ang inyong aim ani nga mas mapalapdan pa nga dili lang ingon nga for katulad yung gingon aesthetic lang but makuha na nato nga sa tong tagsa-tagsa ka animalay na agid tay ingon ana engineer Rejan. Of course, lahi-lahi po components ning edible landscaping, no? Oo, naatay kuan nga mga components, duha ka components sa edible landscape, no? Ang una ni ana ang mga softscapes. So unsa man ang mga softscapes? Mao na siya ang mga living components sa atong mga landscape. Mao na siya atong mga plants na atong ipambutang sa atong edible landscape. Ang ikaduha ni ana is ang hardscapes. So mao na siya ang mga non-living component sa landscape nato. So duha ka klase atong hardscapes, Sir Celso, no? Naatay motile o non-motile. Unsa man na ang non-motile? Mo na siya atong mga ginagamit nga rocks, mga trellises, mga ginapangputayan, mga ana. Ang mga motile nato nga mga hardscapes, pwede man pud gud ta magbutang anag mga fountains, magka-budget dili naman pud siya for aesthetic value. Kundi pwede pud siya for irrigation purposes. Tama. So ana siya, duha siya ka component ang atong edible landscape, the softscapes and the hardscapes. Di ba? So karon dilay ko moingon nga ko ano na mo di tawag na softscapes. Katong mga living or katong mga ginatanaw, mga hardscapes, katong mga materyales, mga kuan nga imong ginabutang dito mga support na mga non-living components sa atong kuan sa atong edible landscape. So sunod pag mag-establish na ta dira, moingon na lang tagkuan ka ng Eloise, palihog kong kuha itong mga hardscapes. So, softscapes and hardscapes. At least, di ba, kabalo tag-unsa yung mga parte ani landscaping. This is, katulad yung gingon, this is more than just the normal landscaping. Dagantag na hibalaan. So, lahi-lahi po ni sila, kining mga ginaingon natong mga living or kining mga softscapes. Unsa ni sila nga mga kining mga growth habit nila bale, Engineer Rejan? Yes, naatay una nga type sa isa ka softscapes. So, depending on we should know first the types. In implementing the edible landscape, we should also know the types of the types of our plants na atong ginabutang. So una ni ana ang growth habit. So unsa man na siya nga mga plants? For example, una na is herbs. So generally succulent, lacking on the hardwood features of shrubs and trees. So generally herbs siya sa edible landscape katong mga gagmay nato. So pag unsa man nato siya ibutang, so we should know the growth habit of our plants na we will put eventually sa ato ang kuan sa atong edible landscape. For example, aron dili gay siya magkakuan Sir Celso, so dili siya magkanang pataka na nagtatay no. So dili ta pa utay magpatay ka man magpabutang ka diri herbs diri ang kanang gagmay, so matabunan na to siya. So di ba ang isa ka K nato is kagandahan. So mawala na to. Di na to edible landscaping. Di na to siya edible landscaping. Kuan na to siya kanang unsa man kanang just normal forest na to. So ana. So, una ni ana ang herbs, generally succulent na siya, mga gagmay, lacking of hardwood feature. Ikaduha ni ana ang vines. It can be woody or succulent and have the habit of creeping or climbing, running, kanang mga plants nato nga mga gakatay. Ang baga mo na siya mga vines na pwede nato siya
ipakatay pataas, pwede po na to Mm. siya ipakatay pababa. So, Na-remember ko ning Vines ba, kay during pandemic, I was lucky enough nga nakapangayo ko kog shade sa inyo ano. Oo. Siyempre, gi-share po dako to sa akong mga silingan. Unya, dito na ko na-appreciate nga ang ampalaya, gihimo nilang hanging plant sa gawas sa ilang balay. Oo, pwede ra. Perting ninduta, kay di ba mamulak, din ang ampalaya Yes. pod. Kaya samot na pagbunga, perting ninduta. So, mas na-encourage ko nga, manghatag na pud ko sunod. No, dili lang pud siya kanang nindot pud Sir Celso, no? It gives shade pud sa Tinuod, oo. tinuod na. So, mo tong ikaduhang function ay ikatulo na function or Kapakinabangan. the functionality, di ba? Ang function pud niya is nagagive og shades sa atoa. Oh. So, ay ang purpose pod sa So, katungkuan, nindot di ba? sa vines. And of course, natay ginatawag nga shrubs. Ano sa shrubs? Shrubs are woody plants na siya, Sir Celso, nga shorter than trees. So, generally, ginatawag kong shrubs ang katong mga 15 feet below. So, mo na siya ang mo mga na shrubs. shrubs. Kay, like, if ever above 15 feet, it is na trees na siya. Pansya kaday lang. 15 feet below, mo na ginatawag nga shrubs. Oo. Murag ganun pa ko ba? I mean, dugay na kong kabaluan yung usa ning shrubs. Peak maturity na, Sir Celso, ever, kuntahay, mature na jud kay si plants, di ba naman jud ka ng, na jud si plants, dira na jud siya kutob. So if ever dili siya above the 15 feet. Pero kana siya nga mga, kuan siya, technical terms is only for the edible landscape, Sir Celso. Oo, na siya murag, definition at itself. So, di ko mag-count. Oo. Ay, kaya kay 15 feet below sa shrub, na, so sa edible landscaping lang ni siya. Oo. Alright?